Kanina pa niya na ibaba ang tawag, pero nakatingin pa rin siya sa kanyang cellphone na sunod-sunod sa pagtunog, pero wala siyang ganang buksan ng kahit na ano sa mga mensahe. Sa ngayon, iisa lang ang gusto niya, at yun ay ang kumprontahin si JC. Hindi niya alam kung nagagalit ba siya, naiinis, basta malalagot sa kanyang lalaking yun. At ang alam niya lang ay hindi pwedeng ikasal sa ibang lalaking mahal niya. Umalis lang naman siya para makapag-isip. Masyado siyang natamaan sa mga ipinagtapat ni JC. Napatingin siya sa kanyang wristwatch. 5:00 ng hapon, kung aalis siya ngayon, makakaabot pa siya bukas. No, she needs to be there. Nang umalis siya, ay dito siya sa Bohol nagtungo, kung saan sila nakakilala ni JC na first love niya. Sa pagkakaalam niya, masyado pa kasi siyang bata noon, pero pinahalagahan talaga niya ng husto si JC. Dito hinayaan niyang sariwain ng lahat ng alaala na nakaraan. Dito hinayaan niyang ilabas ang nararamdaman. Dito napagtanto niya ang isang bagay. Kailangan na niyang gumayak bago pa siya mahuli. You are mine, Juan Carlos Fontaverde. What are you doing here? Anong meron? Tanong ni JC. Pagpasok niya sa living room at lahat ng miyembro ng pamilya niya ay nandun, maging sina Dominic at Kenneth na busy sa pagnguya ng chips. Makikikain lang kami, bro, sagot ni Kenneth habang nakikipag-agawan kay Dominic. Patay gutom talaga mga to. Nakasimangot siyang nagtungo sa may single couch at naupo. Bakit ka nakasimangot? Sila tita at tito nag-imbita sa amin dito, no? Wika pa ni Dominic, na parang batang tinatago ang chips kay Kenneth. Umayos nga kayo? Para kayong mga bata dyan. Nag-aagawan pa kayo sa sitsirya? Bulyaw niya sa dalawa. Masarap kaya yung may kaagaw, singit ni Kevin, na busy rin sa pagkain ng mansanas. Lalong nangunot ang noo niya dahil bawat isa kumakain. Nang magawi ang tingin niya sa may gilid, ay may malaking mesa na puno ng pagkain. Mom, anong okasyon? Tanong niya. Celebration, tipid na sagot ng mommy niya, na sinusubuan pa ang daddy niya nang hindi niya alam kung ano yun. What the? Napatayo siya sa kinauupuan. Talaga ba? Nagawa niyo pang magsaya habang ako nagdurusa? What a great family I have. Puno ng sarkasmong reklamo niya. Nagtawanan na lamang ang mga ito at nagpatuloy sa pagkain. Bumaling siya kay Kevin. Ikaw, Kevin, ano ng balita? 3 araw nang lumilipas hanggang ngayon wala pa ring balita kay Adriana. Kung hindi mo kaya, then leave it to me. Frustrated niyang wika rito. Nilunok muna ni Kevin ang kinakain bago magsalita. Mahirap hanapin ang ayaw magpahanap. Makahulugan itong saan. Dumagundong sa buong kabahayan ang kanyang sigaw. Ang sabihin mo, walang kwenta ang mga hinahire mo. Ako nang hahanap sa kanya. Bahala na kung ano mangyari. Nakita niyang lumapit si Manang Nena kay Kevin at may binulong na ikinataas naman ang kilay niya. Nakita niya ang pagngiti ni Kevin. Ngiting tila nagwagi sa isang pustahan. Hindi na niya pinansin ito. Tumalikod na siya at nagsimulang humakbang palabas ng living room. She's here! Napahinto siya sa paghakbang at mabilis na nilingon si Kevin na nakangisi pa. Binigyan niya ito na nagtatanong na tingin. Hold yourself, Cos. Let her talk first. Wika pa nito na mas ikinakunot naman ang kanyang noo. Babalawalain na sana niya ang sinabi nito at akmang tatalikod na nang mahagip ng kanyang mga mata matagal nang nais makita. She's wearing a baby pink blouse, tucked in her jeans, while her hair is in a ponytail. He wants to run and hug her, but before he steps his feet, she stops and gives him a sharp look. Halos 2 linggo lang ako nawala, nakapag-desisyon ka na magpakasal sa iba? Malakas ang boses nitong wika. Hindi niya ito maintindihan. Magpapakasal kanino? Iyan ba ang pagmamahal na sinasabi mo, ha? Handa mo akong tuluyang talikuran? Hindi ka ba pwedeng maghintay? Maghintay kahit saglit lang? Hinanap mo ba ako? O natuwa ka pa sa pagkawala ko? Bakas ang hinanakit sa boses nito. Siya naman ay gulong-gulo dahil never niyang naisip na magpakasal, kundi ito ang pakakasalan niya. Nagawi ang tingin niya kay Kevin na nakangisi. Mukhang alam na niya kung sino ang may gawa. Magpapasalamat ba siya dahil doon?
Magpapasalamat ba siya dahil doon ay lumitaw ito pero galit naman? Baby girl, listen. It's not what you think. Please calm down. Let's talk first. Pagpapahinahon niya rito. Hahakbang na sana siya palapit dito nang itaas nito ang isang kamay, senyales na pinapahinto siya nito. Nakita niya ang pamumuo ng luha sa gilid ng mga mata ni Hadriana. Alam ko nasaktan kita sa pag-alis ko. Gusto ko lang naman makapag-isip eh. Mali, dahil hindi ako nagsabi kung babalik pa ba ako. Pero tangina naman, JC. 2 weeks lang ba ang katapat ko para tuluyan mo na akong itapon ng ganun? Tumulo na ang pinipigilang luha nito. Alam mo, sigurado ako sa nararamdaman ko para sa'yo. When I said I love you, I mean it. Dugtong pa nito. Then why did you leave? Hindi niya napigilan na itanong rito. Their eyes are already locked into each other. He saw pain in her eyes, and it's killing him more. Seeing the woman he loves was in pain because of him. Nang sinabi mo sa akin kung anong tunay mong nararamdaman. Nang sinabi mo sa akin na ibang taong nakikita ko sa tuwing tinititigan kita. Na ibang taong sinasabihan ko ng I love you. Na sa tuwing sinasabi ko yun sa'yo, na ibang taong iniisip ko habang inaangkin mo ako. Nakarinig siya ng singhapan sa sinabi nito. Kailangan pa talagang banggitin yun? Pero si Hadriana to, walang filter ang bibig at prangka lamang kung magsalita. Maging ako, pinagdudahan ko rin ang sarili ko. Sigurado ako noon, pero nang sinabi mong lahat yun, nagduda talaga ako sa nararamdaman ko. Naitanong ko rin sa sarili ko, sigurado na ba talaga ako? Kaya nang tinanong mo ako kung minahal kita kahit konti, gusto kong ipagsigawan na oo. Pero naipit ako sa sitwasyon. Paano ko sasagutin yun kung ipinamukha mo na sa akin na ibang tao ang minahal ko? Pinilit nitong punasan ng mga luhang patuloy naman sa pag-agos. Maging siya, nararamdaman na rin ang pagpatak ng sariling mga luha. Mas doble ang sakit natin na makitang nasasaktan ng mahal mo. Mas pinili kong huwag sumagot because you don't deserve it if I really love you. Because I'm seeing someone else in you. You deserve the best, JC. Sabi ko aalamin ko muna kung ano ba talagang nararamdaman ko. Umaasa ako na makakapaghintay ka kasi sabi mo mahal mo ko. Pero gago ka. Natawa siya sa pagmamura nito. Huwag kang tumawa dyan, baka sapaking kita. Seryoso ako rito ha? Nakakabwisit ka? Tuluyan na itong humagulhol ng iyak, dahilan para takbuhin niya ito. At yakapin ito ng sobrang higpit. Nang tuluyang mayakap si Hadriana, hinayaan niyang umiyak ito habang hinahagod niyang likuran nito. Sobrang miss niyang babaeng ito. Ilang minuto sila sa ganoong ayos nang maramdaman niyang kumakalma na ito. Mas hinigpitan niyang pagkakayakap rito at hinalikan pa ang buhok nito. Pero itinulak siya nito palayo. Nagtataka niya itong tinignan. Bakas na ang pamumula sa mga mata nito. Siya man ay pinipilit na pigilan ng pagluha. Muling nagtama ang kanilang mga mata. Alam ko nasaktan kita nang hindi kita sinagot nung sinabi mo sa akin na piliin kita. Alam mo ba kung anong dahilan ko? Hinaplos ng isang kamay nito ang kanyang pisngi habang matiim itong nakatingin sa kanya. Kundi nga lang ito nagpapaliwanag, kanina pa niya ito gustong lamutakin. Hinawakan niya ang kamay nito, nakahawak sa kanyang pisngi at dinamang init nito. Gusto niyang ipikit ang mga mata dahil sa init na hatid ng palad nito pero natatakot siya na baka pagpikit niya, mawala na ito. Tell me why. Nais sa tinig niya nang di na ito nagsalita pa. Pilit itong ngumiti. I don't want to choose you because I don't have a choice. But I want to choose you because for me, you will be the best choice that I will make in my life. Tuluyang tumulo ang kanyang mga luha dahil sa sinabi nito. And now I'm here. I'm here to choose and to love you for being who you are. For being the dragon of my life. I'm so sorry if I let you feel that I did love you because of someone. Please, baby boy, delete that in your mind. I admit he is my first love. But I will make sure that you will be my true love. Pinagdikit nito ang kanilang mga noo. He is happy. No, baby girl. Don't blame yourself. Because it's my fault.
Hinayaan kong malaso ng isip ko sa bagay na yun. Kaya ganun ang naramdaman ko. Pagkasabi nun, tuluyan na niyang sinakop ang mga labi nito. He misses her so much. Juan, paano na yung kasal mo kay Nicole? Rinig niyang wika ni Kevin, dahilan para itulak siyang muli ni Hadriana at bigyan ng matalim na tingin. Baby girl, may pahalik-halik ka pang nalalaman? So magpapakasal ka nga? Tila ito tigre sa talim ng mga mata. Mabilis niya itong niyakap na mahigpit. Dahil kumakawala ito. Sinabi lang nila yun para magpakita ka na. Remember, I promise you that you are the only one my heartbeat pangit. Naramdaman niyang natigilan ito. Dahan-dahan siyang bumitaw sa pagkakayakap dito. What did you say? Bakas ang pagkagulat sa mukha nito. Imbis sumagot, inilabas niya ang kwintas na talagang isinuot niya. Nakita niyang nanglaki ang mga mata nito. Yes, this is yours. Ibinigay ng kambal nang malaman ko na ikaw si pangit. Nakangiti niyang wika at tinanggal ito sa kanyang leeg. Bakas pa rin ang pagkalito sa mukha ni Hadriana. How? I mean, you already remember your past? Tanong nito. Natanggal na niya ang kwintas at hawak-hawak na tumingin sa dalaga. Yes, the moment I saw the picture you sent to the private investigator. That was me, pangit. Kaya pala ng oras na nagkukwento ka tungkol sa nakaraan mo, sumasakit talaga yung ulo ko. Yung pala, ikaw lang pala ang makakapagpaalala sa akin ng nakaraan. Mahaba niyang paliwanag. This is for you, baby girl. Only you. Lumipat siya sa likuran nito at sinuot ang kwintas. Alam niyang nagulat ito, pero hindi na pwedeng patagalin pa. Dapat na nitong malaman ng totoo. Nang maisuot niya ang kwintas, hinarap niya itong muli sa kanya. Umiiyak na naman ito. Pinunasan niya ang mga luha nito. Stop crying, baby girl. It's hurting me. Nakakainis ka naman eh. Paano nangyari ang lahat ng yun? Humagulhol ito muli ng iyak. Kaya naman napilitan siya na yakapin itong muli. Please, stop crying, baby girl. See? Destiny brought us together. Kaya huwag ka nang umiyak. Ikakasal pa tayo. Sige ka, pangit ka na nun. Biro niya pa rito. Bumitaw ito sa kanya sa pagkakayakap at tumingin sa paligid. Nagulat siya na makita ang kambal. Wala naman ang mga ito kanina. So, palabas lang ang lahat ng to para magpakita ako? Halos di pa rin ko ng Bicol makaabot lang dito, ha? Nanatili ang tingin nito kay Clara na busy pa rin sa pagkain. Wala akong kinalaman dyan. Napag-utusan lang ako, Beshi. Kain tayo? Napailing siya sa tinura ni Clara. Akmang-hakbang ito nang bigla na lamang itong nawalan ng balanse. Buti na lang, nasalo niya kaagad ito. Baby girl, what happened? Nag-aalala niyang tanong. Pero imbis na sumagot, tuluyang pumikit na ang kanyang mga mata. Baby girl! Ate! Hadriana! Sabay-sabay nilang tawag dito. Mabilis siya itong binuhat at sumigaw. Let's bring her to the hospital. Dahan-dahang iminulat ni Hadriana ang kanyang mga mata. Sumalubong sa kanya ang puting kisame. Baby girl, you're awake. Thanks God. Masayang tinig ni JC ang kanyang narinig at naramdaman niya ang paghawak ng kanyang kamay. Inilipat niya ang tingin dito, dahilan para magtama ang kanilang mga mata. Bakas ang kasiyahan sa mukha nito habang hawak-hawak ang kanyang kamay at hinahalikan niyon. Lumambot ang tingin niya sa paligid at napaawa ang kanyang bibig sa nakita. Lahat ng pamilya ni JC ay narito, maging ang kambal. Naalala niya ang huling nangyari. Oo nga pala, bigla nga pala siyang nawala ng malay. Iha, maayos na ba ang pakiramdam mo? Ano ba nangyarit na himatay ka? Tanong ng lola ni JC. Akmang uupo siya nang mabilis siyang inalalaya ni JC. Napangiti tuloy siya. Napakasweet talaga ng mahal niya. Nang sa wakas ay nakaupo na siya, biglang tumuon ang tingin niya kay Kevin. Napasimango tuloy siya. Oh, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Parang ang laki ng kasalanan ko, ha? The last time I checked, I am the reason why you both know about your past. Proud pa nitong wika. Lalo siyang sumimangot. Pangit mo.
Bigla niyang natakpan ng bibig dahil sa lumabas na salita habang ang mga nandun nagtawanan. Masama naman siyang tinignan ni Kevin. Nag-peace sign na lang siya rito at baka bigla siya nitong atakihin. Napilig na lang niyang ulo sa naisip. Wait, mabalik tayo sa nangyari. Tinignan niya si JC. Ibig mo ba sabihin na ikaw at si JC na nakaraan ko iisa? May bakas pa rin ang pagtataka sa tono ng boses niya. Malapad itong ngumiti at kinuha ang dalawang kamay niya at tumingin din ito sa kanya. Sinalubong naman niya ang mga tingin nito. Yes, baby girl. Kahit ako hindi makapaniwala na pinagsesilosan ko ang sarili ko. Baliw ka kaya? Sabad ni Kenneth. Shut up, Kenneth! I didn't ask your opinion. Irap dito ni JC. Na ikinatawa naman niya. Paano niyo nalaman? Hindi pa rin siya makapaniwala. Narinig nilang tumikim si Kevin. Like I said before, it's me. Nang hiningi ni Mickey ang number ng private investigator dahil nga raw may pabibigay ka na picture. Di ko alam, basta na-curious lang ako. Kaya nag-message din ako sa investigator na isend niya sa akin yung picture. Laking gulat ko na makita ang pagmumukha ni JC. Nabaliktad ko na't lahat-lahat ang cellphone ko pero malinaw talaga na siya yung nasa litrato. Mahaba nitong paliwanag. Tumangu-tangu naman siya. Should I say thank you, Kevin? Sarkastiko niyang wika. Ang sarap kasi nitong asarin. Ewan ba niya't bigla siyang naaliw dito? I don't accept thank you na lang. 20 pesos na coins na lang pwede na. Tugon nito. Ano naman ang gagawin nito sa 20 pesos na coin? Baby girl, don't mind him. Na-obsess na yan sa 20 pesos na yan. Sigurado ka ba na ayos ka na? Nag-aalala pa rin tanong nito. Ngilitaan naman niya ito, tinawakan na magkabilang pisngi. Pinagtagpo na nga tayo. Gusto ulit tayong paglayuin. I can't believe it's you. Pero kahit hindi ikaw pa rin ang pipiliin ko. Nakangiti niyang wika rito. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at hinalikan siya sa noo. I'm sorry if I forget about you. Pero hindi ka naman kinalimutan nito. Sabay turo sa dibdib nito. Kung nasa nakalagay ang puso, hindi siya napigilan na yakapin ito. Ano pa bang mahihiling niya? Binalik sa kanya si JC. Si JC na dati niyang minahal at muli niyang minahal ay iisa. Is God not wonderful? Naghiwalay sila nang pumasok si Doktora Romero. Good day! Bati nito tumingin kay JC. Dok, bakit ganyan naman po kayo makatingin? Wala po akong ginagawang masama ha? Napapakamot sa ulo na tanong ni JC. Wala naman akong sinabi, Mr. Fontaverde. Bumaling ito sa kanya na nakangiti. Iha, masyado kang na-stress at napagod. Dapat iwasan mo mga yun ha? Huminto at tumingin muli kay JC. Pasensya na po, Dok ha? Biglaan po kasi na kailangan ko magbiyahe pabalik ng Manila. Kasi may mga tao po dyan na manloloko. Pagpaparinig niya habang nakatingin kay Clara na nag-peace sign sa kanya. Pero dapat mong iwasan na ma-stress at mapagod. Buti na lang, malakas ang kapit ni Baby kaya hindi ka dinugo. Patuloy nito. Pero wala na doon ang atensyon niya, kundi sa sinabi nito. Bigla din natahimik ang buong silid. May sinabi pa akong mali? Bakit lahat kayo natameme? Wika muli ni Doktora na nagpagising sa kanila. Dok, you mean she's pregnant? Si JC na nakabawi kaagad. Yes, she's 3 weeks Wow! Malakas na sigaw ni JC na ikinaputol naman na sasabihin pa ng doktora. Siya man tuluyan ang napaluhasan na rinig at sinulya pa ng di pa halatang tiyan. She's pregnant! Magiging daddy na ako, mommy! Tuwang-tuwang anunsyo ni JC na isinayaw pang mami at tita at lola nito. Natatawa na lang ang lahat dahil para itong bata na reregaluhan ng pinakagustong laruan. Sa wakas, 3 points is for 1 Carlos, singit ni Tito Alfred. Hindi expired ang sperm ng anak ko. Mabuti naman, si Daddy Eduardo, na masaya rin sa balita. Expect twins, I can't wait. Lolo said too. May pamangkin na tayo, Miko? Rinig niyang wika ni Mickey. Nilingon niya ang kambal at binuka ang 2 braso. Gusto niyang mayakap ang mga ito. Mabilis namang lumapit ang mga ito at niyakap siya. Congratulations sa ate! Sabay pang sambit ng mga ito. Nagawi ang tingin niya kay JC na ngayon ay nakatingin sa kanya
at malawak ang pagkakangiti. I love you, wika nito pero walang boses. And I love you too, sagot rin niya dito. Nakaalis na pala ang doktora nang hindi niya napansin. Oh, kambal, tama na yan. Ako naman, angel ni JC sa kambal na nanatiling nakayakap sa kanyang ate. Ate, huwag ka na magpakasal. Alagaan naman namin yung baby mo eh. Wika ni Miko na halatang inaasar si JC. What the? Huwag nyo nga lasunin ang utak ng ate nyo. Baka nakakalimutan nyo. Ako ang dahilan. Bakit mahal na mahal kayo ng ate nyo? Pagmamalaki nito. Tumawa lang ang kambal. Tabi na nga kayo dyan. Gusto ko mayakap si Daddy JC. Umalis naman ang kambal at mabilis na pumalit siya. Niyakap siya nito at hinalikan sa mga labi. May bata po rito. Rinig nilang wika ni Kenneth na dala-dala pa rin ang chips. Binitawan naman siya ni JC at bumaling sa mga ito. Inggit lang kayo dahil ako may forever. Ay, mali pala. Eternity pala mas better. Dinilaan niya pa ang mga ito na parang bata at muli siyang niyakap. Sana hindi magmana kayo ng anak nila. Baliw eh, hirit pa ni Dominic.